sa manayaring mga himala o milagro. May nakababangon o nagbuboom na negosyo. May nakakakuha ng gusto niyang trabaho. May nakapagpapasagot ng sinisinta. Mayroong nakapag-aasawa kahit 40 na. Mayroong nagkakaanak. May nabubuong pamilya. May nagkakasundong dating akala mo hindi na magkakabati talaga. May mga aksidente o kalamidad na lalampasan, etc. Yun ang kapangyarihan ng dasal. At hindi natin may attribute sa tao yan, kundi sa Diyos na nangako sa atin. Halimbawa sa Mark 11:24, whatever you ask in prayer, believe that you will receive it and it will be given you. Ang sabi rin sa Matthew 18:19, kung tayo magkakasundo sa panalangin dito sa lupa, ibibigay ito ng ating Amang nasa langit. Yun ang pangako ng Diyos, na makapangyarihan ang ating mga pagdarasal. And we have all proven that. Napatunayan natin na yan. Magdarasal ba naman tayo? Hihingi ba naman tayo ng dasal sa iba? Kung hindi natin naramdaman ang kapangyarihan ng dasal, alam nating makapangyarihan yan. Kaya tayo patuloy na nagdarasal at humihingi ng dasal. Kung kailangan natin ng dasal, kapag meron na tayong mga problema at pinagdaraanan at nahirapan na tayo sa buhay, kailangan din natin hindi tayo laging magiging okay. Darating ang pagkakataon na mamumroblema rin tayo. Darating ang pagkakataon na magigip natin forever be grounded. Dapat may matibay kang pundasyon. Katulad ng mga building, habang tumatapos, susunod na kakalabanin natin ngayong Lunes. At malaking bagay yun. Malaking bagay na marinig ng mga taga-Colossus. Mula pa kay St. Paul na ipinagdarasal kung yung mga taong nagpapakabuti sa anak mo, nagpapakabuti sa kapatid mo, sa magulang mo. Pinagdarasal kita kasi sa buhay namin, biyaya ka. Sinisigurado ko sa iyo na kung mabuti na yung ginagawa niya, mas pagbubutihin pa niya. At kapag dumating yung mga pagkakataong nahirapan siya, napapagod siya at tinatamad siya o kaya ay pinanghihinaan siya ng loob, na normal naman talaga. Ito yung babalik-balikan niya, na pinagdarasal mo siya at na-appreciate mo yung ginagawa niya.